Okay, remind ko na, no, at medyo balikan lang natin ng konti. Nung last meeting natin ay nagpahayag no, ng mabuting balita ang ating pastor, si Pastor Virgin. Ano, natandaan natin yung ating big idea no, na kay Kristo tayo ay nasa mabuting kamay. Amen. So ito ay hindi na mawawala sa atin. Yung kaligtasan na yan, nasa atin at ito po ay forever at eternal. Kaya ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po ngayong hapong ito, ang ating pong pag-uusapan ay about sa pananampalataya. Ayan, so kasi marami sa atin ang siguro medyo may mga agam-agam no, pagdating sa pananampalataya. Alam niyo po, napakahalaga po ng pananampalataya sa buhay. Bakit ko po nasabi? Kasi marami pong naniniwala. Halimbawa, ako pagka pumunta ako sa ganito ay maaari akong gumaling. Di ba? So, ibig sabihin, inilalagay ng isang tao yung pananampalataya niya doon sa isang tao pa uli, di ba? O doon sa isang bagay. Di ba? Minsan nga po ay, di ba, halimbawa, may nanggagamot, no? So parang doon sa nanggagamot, wala naman talaga siyang gamot, pero dahil yung nagpapagamot ay merong pananampalataya doon sa nanggagamot, kahit walang gamot na nilagay, kahit ginaganon lang ng kamay, tapos merong lumalabas na mga konting dugo, kasi may dugo naman talaga dun sa kamay niya, tapos may biglang kukuhanin, may bulate, ganyan. So, ito na, nawala na. So, gumaling tuloy yung tao kahit wala namang ginawa sa kanya. Pag tinignan mo ganyan, walang opera, di ba? Wala namang, hindi naman siya tinahi. Di ba? So, ibig sabihin, parang yung tao na yun ay gumaling dahil doon sa kanyang paniniwala, doon sa nagpapagaling na yon. At maraming mga tao ang nalilihis no, ng kanilang focus na instead na maniwala doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, marami. Iba naman ay ayaw mo church. Kasi iba yung pananampalataya niyan. Medyo hindi ko gusto yung pananampalataya niyan. So baka yan ay mali, hindi ba? So marami, iba talagang natatakot na lang pumunta ng simbahan kasi daw baka daw sila masunog. Ay, hello po, welcome po. Uli ko kayo. Ayan. Ma'am, ano pangalan? Sister Marita. Hello po. Welcome po, Sister Marita. Sige po. At upo po kayo. Ayan. Ayan. Okay. Sige po. Tuloy po natin. Ayan, si Sister Marita. Ayan. So, before we proceed, pakilala ko lang din po yung ministry. Ang ministry po ay Gospel Bearer Ministry. Ibig sabihin po, kami po ay nagpapahayag ng mabuting balita. So ito po ay purong mabuting balita, walang halong serbisyong totoo lamang po para sa inyo. Wala pong halong joke time or mabuting balita, tapos biglang sa huli. Ay hindi, kailangan mong maging mabuting tao, kailangan mong gawin ito, kailangan mong malaki magbigay, kailangan gawin mo ito. Wala pong ganoon, dahil ang tinuturo lang po natin ay purong mabuting balita. Okay, so tuloy po natin. Ayun po, maraming mga tao ang ayaw mag-church. Kasi nga, iniisip nila kapag sila ay nag-church, ay alam niyo po yun, yung parang mali yung tinuturo. Halimbawa, pagka hindi ka nag-church, alam mo ba na ikaw ay mapupunta sa impyerno? May mga ganun tayo narinig. Or kung hindi naman ay pag pumunta ka ng church, akala mo masusunog ka. Di ba? May ganun, di ba? Narinig niyo yun? Parang, ayoko pumunta sa church kasi pag pumunta ako sa church, baka masunog ako. Di ba? Narinig niyo na yun? Na parang ang sama-sama naman ng Diyos natin. Di ba? Minsan ka na nga lang sa church, susunugin ka pa. Di ba? So parang ganun yung ginagawa kasi ng relihiyon eh. Kaya tuloy yung mga tao
ayaw nila pumunta ng church kasi yun ang iniisip nila. Yun ang tinatanim ng mga pastor, yun ang tinatanim ng mga leaders ng simbahan. Kaya tuloy sila, akala nila pag pumunta sila ng church, masusunog ako. Kasi papatayin ako ng Panginoon. Kasi ang pinoportray ng mga leaders ng simbahan at leaders ng mga congregation ay napakasamang Diyos ng Diyos natin. Kapag ikaw ay nagkamali, ikaw ay parurusahan niya. Tama po ba? Pamilyar, di ba? Pamilyar. Kasi ganun po ang relihiyon eh. Ang relihiyon, kapag ka ikaw ay nagkamali, halimbawa, hindi ka nag-church ngayong araw na to, sigurado yung the whole week mo, mamalasin ka. Hindi ka pagpapanain. Diba? Ganyan yung narinig natin. Okay, kaya dito, itinatama po natin lahat yan. Kasi yun po yung mga mali. Okay, kaya kita nyo, nung last time, nag-testimony si Sister Rose. Nasaan ba si Sister? Ayan. Diba, imagine niyo yung mensahe natin na hindi naman siya about sa pagpapamilya. Dahil ang mensahe natin ng nakaraan ay about sa broken heart. Pero yung broken heart, nangusap sa kanya para sa anak niya. Diba? So, ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-stand up ng family seminar para matutunan mo na kailangan mo palang patawarin ng anak mo. Tama? Di ba? Amen. Kasi yung salita ng Diyos, sapat na yan. Di ba? Kung gusto mong umattend ng financial seminar, attend ka sa financial seminar. Pero kung pupunta ka ng church at ang marinig mo kung paano mag-handle ng finances, baka mali kayo na napuntahan. Baka hindi po church yun. Baka po yun ay insurance or kaya networking. Tama po ba? So kaya kayo pumunta dito mga kapatid, kaya kayo dinala ng Diyos dito para maintindihan natin kung ano yung ganda at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Yun po ang ministeryo. Kaya ang title po ng ating mensahe ngayon ay The Faith of Jesus. Ayan. Ang pananampalataya ni Kristo. Okay, magkaiba po yung pananampalataya natin kay Kristo compare doon sa pananampalataya ni Kristo. Ayan. So magkaiba po yan. Kasi minsan ang sinasabi natin, lakihan mo yung faith mo, sister. Ang liit ng faith mo. Diba? So ikaw ngayon, medyo, alam mo yun, manliliit ka tuloy. Kasi sinasabi sa'yo ng kapatid mo, lakihan mo yung faith mo. Diba? Maintindihan po natin ito na ang pananampalataya po ay kay Kristo. Hindi po yung pananampalataya natin kay Kristo, but rather, yung pananampalataya ni Kristo na ma-accomplish yung plano niya sa buhay mo. Magkaiba po yun, ha? Kaya tingnan natin, napakaganda. Paano po ba manampalataya? Yan ang tanong natin, di ba? Kasi, ito yung mensahe natin, the faith of Jesus. Tingnan natin kung ano yung pananampalataya na meron si Jesus. So isang araw daw naglalakad sila ng mga apostol niya. Tapos meron siyang nakitang halaman. No? Ito daw ay fig tree. Ano yung fig tree? No? Punong baboy. Punong baboy ba yun? Fig. Fig tree. Igos. Igos yun. Igos. Hindi pa ako nakatikim nito eh. Ano ba yung igos? Sino ba yung nakakita ng igos? Fig tree. Ito daw yung bunga nun eh. Anyway, sa Middle East, marami nito. So ito yung fig tree. So masyado siyang maraming dahon, pero kapag siya ay namunga, ganito yung bunga niya. So isang araw daw nagugutom na si Jesus, no? Nadaan siya dito sa tapat nitong fig tree. Puro dahon lang. No? Puro yabang. Puro dahon lang pala. Walang bunga. No? Kaya sabi ni Jesus, ikaw ay hindi na mamumunga. So yun ang sabi niya. Kaya nung sumunod na araw, sa Mark 11:24, ang sabi ni Jesus, ayan,
Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman, ay, teka, hindi. Sorry, ano tayo? 20 pala. Ayan. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos. Ito yung fig tree. Ano po? Hanggang sa mga ugat nito. Kinabukasan na. Okay. So, ngayon, naalala ni Pedro sa verse 21. Ayan, sabi. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na yung puno ng igos na isinumpa ninyo. Kinurse niya yung puno di ba? Kasi nadaan siya doon, puro yabang lang, walang bunga. So, ang nangyari ay kinurse ni Jesus, no? Sinabi niya. Nagsalita siya doon sa puno. Ang sabi ni Jesus, hindi ka na mamumunga. So, kinabukasan, nakita nila. Kaya nagulat si Pedro, sabi niya, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Kaya sumagot si Jesus. Ito ang sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos. Manalig. Have faith, sabi ni Jesus. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. Okay Basahin mabuti. Kung kayo ay nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito. Kita niyo yung bundok. Kasi sa Israel ay maraming bundok. Kaya ang sabi ni Jesus, umalis ka riyan, yung bundok, at tumalong ka sa dagat, at ito ay mangyayari. Si Jesus ang may sabi nito. So, kanina kinanta natin, di ba? Lahat posible sa Diyos. So, walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Kaya, kung ano man yung iyong kinakaharap right now, di ba? Anong sabi ni Jesus? Kausapin mo yung bundok. Sabihin mo doon sa bundok, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat. Gabundok pa yung problema mo right now. Hindi nga, seriously, meron kang problema right now na mabigat. Ano sabi ni Jesus? Di ba? Sinabi ba siya na magmakaawa ka, na Lord, wag po sana. Lord, malaki po ang bayarin ko, Lord. Anong gagawin ko, Lord? Hindi. Mga kapatid, na sabi ni Jesus, utusan mo. Utusan mo yung problema mo. Kasi, patalunin mo sa dagat. Di ba, umalis ka dyan. Di ba, nung minsan ay si David, no, nung isang gabi lang, sumama yung tiyan. Sumama yung tiyan ni David. So, medyo, siya, hindi maganda yung kanyang takbo siguro ng sikmura. Maaaring may bakterya. Alam mo, sabi namin ni Jace nung gabi, sabi namin, bakterya, umalis ka dyan. Ngayon din, umamatay ka na. Alam niyo, kinabukasan, umukay na si David So parang, alam natin sa problema natin, minsan parang, oh Lord, paano gagawin ko? May sakit, may masakit yung tiyak. Paalisin natin, kapatid. Kasi, yun yung authority natin Yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Kaya pag sinabi, utusan mo, umalis ka dyan, problema. Diba? Kasi mayroon akong Diyos. Diba? Ito yung tinuturo sa atin, kapatid Kaya, ito sa 24, ito yung main verse natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Diba? Ang ganda Diba si Jesus mismo ito, tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng pananampalataya. Nagsalita siya doon sa punong igos, doon sa fig tree, ang sabi niya, hindi ka na mamumunga. Hindi nga namunga. Diba? Kaya parang, alam niyo yung gabi na yun, nung sinasabi namin ni Jason na bakterya, doon sa tiyan ni David, umalis ka, naniniwala kami na aalis yun. Hindi yung parang, baka nandyan ka. Baka ano pa, baka buhay pa. Hindi, nung oras din na yun, alam ko, naniniwala kami, patay na yun.
namatay na yun dun sa tiyan ni David. Kung ano man yung nasubo niyang madumi, kaya nag-cause ng medyo LBM, alam namin na ito ay nawala na. That is the kind of faith na hinahanap sa atin ng Panginoon. Diba? Kailangan nating maniwala. Kung meron tayong pinaniniwalaan at yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo, paniwalaan mo. Diba kasi hindi pa huli ang lahat eh. Matanda na ako, pastor. Hindi ko na alam yung mga ganyan. Hindi na gumagana yung isip ko sa ganyan. Wag! Huwag mo sabihin kasi nag-negative na agad tayo eh, di ba? So parang hindi pa man, iniisip mo pa lang, matanda na ako para dyan. Wag, kapatid! Hindi pa huli ang lahat, di ba? So, kayang-kaya. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Kasi pagka may inilagay sa iyo ang Panginoon, ito ay siguradong tutuparin niya. Amen. Amen. Di ba? Tingnan natin. Sabi ni Santiago, ni James, ayan, ito yung half-brother ni Jesus. Sabi niya, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. May hinihingi ba tayo? Ang tanong, nagtitiwala ba tayo sa Diyos na kaya iyong i-provide? At huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasa. Ayan ang sabi dito sa verse 7, no? Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Diba kaya kapatid, pag inilagay ito ng Panginoon at pag sinabi ng Panginoon na maitataguyod ko yung pamilya ko, diba inilagay yan ng welcome ulit. Ayos, praise God. Pag iyan, inilagay ng Panginoon sa iyo, no? Ano ba inilagay yan ng Panginoon? Na ikaw ay magiging dentista. After ilang years? After 3 years. 3 years na lang, ano? O, ayan, Janela. 3 years na lang, ikaw ay magiging dentista. Panghawakan mo yun. Hindi yung kapag ka medyo dumating yung konting mabigat, parang parang hindi ako marunong mag-injection, parang alam mo yun, tapos parang lalo na kapag ka medyo hindi ko kinakaya yung amoy, So, paano ako magdedentista? Parang bumabaliktad na yung sikmura ko, Alam mo yun, parang doon pa lang magbabago na isip ko, baka hindi dentista talaga yung pinapalakaran sa akin ng Lord. Di ba? So, parang nangihina na agad yung iyong loob, di ba? So, parang hindi yata pagdodoktor yung binibigay sa akin, ano? Hindi yata kumbaga, ayaw yata mapatapos yung mga anak ko, hindi ko yata kayang mapatapos yung mga anak ko, no? Alam niyo kung ganun tayo mag-isip, tayo ay, ang sabi dito, pabago-bago ang isip, kaya pag nilagayan sa inyo ng Panginoon, panghawakan nyo. Di ba? Pag inilagayan sa inyo ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa inyo, makakatapos lahat ng mga anak mo, magiging successful yung mga anak mo, magiging matagumpay sa buhay yung anak mo, panghawakan mo. Hindi yung parang sasabihin mo, naku, ito kaya si Ganon, parang tingin ko hindi makakatapos to, Di ba? Kasi ngayon pa lang medyo balik ko yung isip, Di ba? O ganon. Ideklara nyo. Di ba kasi nangyayari kung ano yung dinideklara. Amen, amen. Kaya mga kapatid, alam nyo, merong ginawang pag-aaral, Ito po totoo. Meron daw 2 halaman, no? Patingin nga yung 2 halaman. Ayan. Yung dito sa may bulaklak, sabi, magsalita ka dyan kada araw ng magagandang salita. Kung sabihin mo dyan sa halaman, ang ganda mo gaganda ka. Kaya mamumulaklak ka. Yung ugat mo hindi malalanta, talagang lalago ka. Diba? Doon sa isa, ang sabi daw ay, mamatay ka na. Ngayon din, mamatay ka na. Hindi kita gustong mabuhay, ang pangit-pangit mo. Ganyan. Sakit ka sa ulo. Ganyan. Alam niyo mga kapatid, after 60 days daw, ito secular ang gumawa nito, Hindi ito Christian, Alam niyo yung kabilang halaman namatay. Although pareha silang dinidiligan, pero
yung salita, yung sinasabi nung nag-aalaga, yung isa, sinasabihan ng puro positive. Lalago yung halaman, gaganda ka, ganyan. Maganda yung lupa, palalakihin ka niyan. Ganun. Yung isa, wala eh. Yung isa puro pangit. Mamatay ka na, ayaw kitang makita, kainis ka. Di ba? Buwisit ka. Ganyan, di ba? Kaya mga kapatid, alam niyo na yung sasabihin sa mga anak niyo. Di ba? Alam niyo yung sasabihin sa mga asawa niyo. Di ba? Kaya ako lagi eh. Oo, pag umaga, nilay-hands ko yun si Jace. Nilay-hands ko yan. Sabi ko, talagang, oo, paganda ng paganda. Kaya kita niyo, yan ang pananampalataya. Kasi sabi sa Bible, believe. Di ba, paniwalaan mo, and therefore, speak. Sabihin mo. Di ba? Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Halimbawa, gigising ka ngayong umaga na ito. Paggising mo, Lord, magiging maganda yung takbo ng meeting ko ngayon. Lord, may business ako. Alam ko, maraming bibili dito. Ganun. Hindi yung paggising mo, Lord, parang walang bibili sa business ko. Di ba? Alam niyo yun. So, nagbibigay siya ng ng negativity. Kaya nga ako, nung dati, nagtatrabaho pa kami, no? Meron ako napanood na pelikula si Aga Mulak at saka si Angel Locsin, Joanne, di ba? Si Aga Mulak at saka si Angel Locsin. Tinanong kasi ni Sister Joanne kung ano daw title ng movie na yun di ba? Yung In the Name of Love. Oo. Alam niyo, ginawa ko yung TJs Oo, ginawa ko yung TJs Kasi, nandun kami sa trabaho parang una ko siyang nakita nakita ko na siya noon. Tapos ngayon, medyo nakatalikod siya, meron siyang kausap na iba no? So, ngayon, nasabi ko, pag lumingon to sa akin, akin to. Pag lumingon to sa akin, akin to. Ha? Oo, kaso nung nandito sa hagdanan, pababa akong nagdanan, lumingon! Ayan, sabi ko, Lord, akin to. Lord. Kaya, faith, mga kapatid, pananampalataya. Sabi sa Bible, without faith, it is impossible to please God. Hindi mo mapiplease ang Diyos sa iyong mga sakripisyo. Kahit na anong gawin mo, kapatid, kahit na anong posisyon, kahit na ilang hampas ang iyong gawin sa iyong katawan, mga kapatid, hindi mo mapiplease ang Panginoon kung walang pananampalataya. Pananampalataya lang ang tanging makakapag-please sa Panginoon. Kasi parang ganito yun, imagine mo, walang, yung asawa mo, ang paborito niyan, adobo, let's say, di ba? Pero ikaw, ang ginagawa mo pa rin, apritada, sinigang. Siyempre, gusto mo lutuin doon sa asawa mo, yung adobo, kasi yun nga yung paborito niya. Diba? So, dapat malaman mo kung ano yung gusto. Kasi kahit na anong gawin mo, pagka hindi yung gusto, hindi talaga, wala talagang mangyayari. Kaya, ito ang gusto ng Panginoon. Tingnan natin sa Hebrews 11, chapter 6. Ayan. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Tingnan natin sa Tagalog. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Imagine niyo, hinanap niyo na yung Diyos, meron pa kayong gantimpala. Diba? Double yun, mga kapatid. So imagine mo, ikaw na yung nanampalataya sa Kanya, ikaw pa yung nagantimpalaan. So dahil naniniwala ka sa Kanya na kaya niyang hatiin yung dagat, kaya niyang alisin yung bundok at itapon niya sa dagat, so ibig sabihin pala, kayang baguhin ng Panginoon yung sitwasyon mo
Ayun. Diba, ideklara. Without faith, it is impossible to please God. Amen. Alam niyo yung Greek word, kasi yung Bible po ay nasulat sa Greek niya. Okay? Hindi yan sa Kapampangan na isulat. Hindi yan sa Tagalog na isulat. Okay? So kaya kung kayo nakagisnan ninyo na ang Bible ninyo ay Tagalog, huwag niyong isipin na ang Bible ay naisulat sa Tagalog. Isinali na lang po. Okay? So malinaw po yan. Ang unang lengguwahe na nanggaling ang Biblia ay sa Griego. Greek. Okay? Yun ang New Testament natin. Alam nyo, ang please, di ba kanina, without faith, it is impossible to please God. Di ba? Please. Alam niyo yung please in Greek, ang ibig sabihin nito ay euresteo, to be well-pleasing. Ito po ay galing sa root word na arestos. Yung arestos, ang ibig sabihin ng arestos pala ay agreeable. So, ibig sabihin pala, dapat agree ka dun sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na ikaw ay pinagpala, agree ka ba? Yes. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na ikaw ay pinagaling, ang tanong, agree ka ba? Di ba? So mga kapatid, it's all about agreeing. Kung ikaw ba ay nag-a-agree, kasi doon napi-please yung Panginoon. Kung tayo ay nag-a-agree doon sa kanyang sinasabi. Kasi minsan kahit nagsasalita ang Panginoon, kahit ito yung sinasabi ng Diyos, kung hindi ka naman nag-a-agree, wala din eh. Diba? Pero pag sinabi ng Panginoon na ikaw ay gagaling, paniwalaan mo, mag-agree. Agree with God. Yun na ang ibig sabihin ng please. At ang ibig sabihin nun ay agree. Parang yung hangin, mga kapatid. Tingnan natin yung hangin. Nakikita ba natin? Hindi. Pero nararamdaman natin, di ba? Kasi alam natin na may hangin. Parang ang Diyos din. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero alam natin na may Diyos. Ganun lang din yung pananampalataya. Kaya yung pananampalataya po ay hindi nakabase sa ating mga senses. Ano yung 5 senses natin? Yung ating yung ating mata, di ba, nakikita natin, yung ating pakiramdam, di ba, yung ating pandinig, yung ating panlasa, yung ating pang-amoy. Lahat yan ay nasa physical realm. Pero ang wala ay yung nasa spiritual realm. Mga kapatid, yun yung supernatural. So, ibig sabihin, hindi lang tayo nabubuhay sa physical, but rather nabubuhay din tayo sa spiritual or sa supernatural. At ang pananampalataya po ay nandoon. Yun po yung pinakapang-anim na senses natin. Kung meron tayong 5 senses na nandito nakaugnay sa physical, meron din tayong spiritual. Kaya kung may nagsasabi sa inyo, hindi naman totoo yung spirit kasi pagka natapos tayo, namatay na yung isang tao, wala na yan. Hindi na mag-i-exist yan. Hindi po totoo yun. Kasi ang Diyos ay spiritu. So kaya after natin dito sa buhay na ito, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay sa ating spiritu. Amen. Amen. So kaya yung faith ay nandoon sa espiritu natin. Ayan. Kaya ang tanong ay, yung iba kasi, malaki daw yung pananampalataya. Okay, so parang ngayon, manghihina ka na. Grabe, si Pastor, ang laki ng pananampalataya ni Pastor. Kaya nung pinag-pray niya si Sister, gumaling. Samantalang ako, nung pinag-pray ko, namatay. So parang ibig sabihin ko, malaki yung pananampalataya ni Pastor kaysa sa akin. Ibig sabihin, mas binayayaan ba ng pananampalataya si Pastor? Hindi po. Hindi po. Sapagkat tingnan natin, yung iba, iniisip ay, teka, yung isa, mas malakas yan kay Lord. Di ba? Mas malapit yan kay Lord. So dahil mas malapit kay Lord,
ay dun ka pumunta. Kasi diyan si father or si pastor or si bishop or si cardinal, pag diyan ka magpe-pray, sigurado, di ba? Ano kagad yan? Galing ka kagad, di ba? So may ganun, di ba? Akala natin sa tao. Di ba? So pupunta tayo doon sa tao, akala natin ay eto yung makakapagpagaling sa akin kasi to si pastor masyadong spiritual to eh. Di ba? Kasi yung isang pastor doon sa bahay nila, Sister Tess, hindi eh. So, doon ka ngayon pupunta kasi akala mo, mas iba yung pananampalataya doon, mas malaki yung pananampalataya doon. Kaya, ang tanong ay, pare-parehas ba or tayo ba ay magkakaiba ng pananampalataya? Tingnan natin. Siyempre, ang ating guide ay ang salita ng Diyos. Kasi pagka hindi po nakasang-ayon sa salita ng Diyos, huwag po nating paniwalaan. Okay? Kasi kaya sabihin ng iba, sa akin ka magpa-pray. Kasi malaki ang pananampalataya ko kaysa sa iba. Kaya magbayad ka ng mahal. Dahil pag sa akin ka nag-pray, mangyayari yan. Diba? May ganun, diba? Yumayabang tuloy yung pastor or kung sino man yung tao na yun, pero pare-parehas eh. Tingnan natin sa Romans 12:3. Sabi dito, "For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted." Si God nag-alat to each a measure of faith. So, ibig sabihin, pare-parehas. A measure of faith yung binigay niya kay Sister Joanne. A measure of faith yung binigay niya kay Darlene. A measure of faith yung binigay niya sa akin. Diba? So, kumbaga, pag-order tayo ng extra rice. Hindi po pwedeng pag umorder ka ng isang extra rice, ang bibigay sa iyo nung kaldero. Ito sir. Kasi nakita yung katawan mo, eh. So, parang mahili ka sa rice. Hindi pwedeng ganun. Pag umorder ka ng rice, di ba sa Jollibee, extra rice, ang bibigay sa iyo isang cup. Di ba? Kasi yun yung measure of rice. So, ibig sabihin pala, tayo ay pare-parehas ng pananampalataya. Ayan. Ay, sister, welcome po. Sige po. Wow, praise God, praise God. So, ibig sabihin, kung may measure of faith na binigay sa atin, ito po ay pantay-pantay. May magtatanong pa rin, Pastor, parang hindi yata pwede. Ganyan. Kasi imagine mo yung mga apostolis, nagpagaling yan. Sila Apostol Pedro, nagpagaling yan. Sila Pablo, nagpagaling yan eh. So, ibig sabihin, sige, sabihin na natin na pare-parehas yan ng measure of faith. Pero yung measure of faith, halimbawa, yung bigas na binigay mo kay Sister Joanne ay dinurado. Tapos kay Brother Armando ay Japanese rice. With jasmine pa. Ano ba yung pinakamahal? So, samantalang yung binigay mo kay Pastor, NFA. Kaya pala ayaw na magpa-pray. Kasi NFA rice pala yung binigay mo sa kanya. Ganun po ba? Nasa klase po ba ng faith? So, nasolve na natin yung unang tanong. Ang unang tanong ay yung kalaki, kung gaano karami. So, nasagot ng Biblia. Ang sagot ng Biblia ay same measure. Okay? Paano pagka yung klase ng pananampalataya? Baka kasi iba yung binigay mo kay Brother Pau. Iba yung kay ML. Di ba? Baka pang NFA lang yung sa akin. Yung sa kanya, pang jasmine, pang dinurado. Di ba? Pang Japanese rice. Tingnan natin yung kasagot ng Bible. Sa 2 Peter chapter 1 verse 1. Ayan. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mas malinaw to sa English eh. Tingnan natin sa English. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those
who have obtained a faith of, ano sabi dito mga kapatid? Ano ito? Equal. Equal standing. Equal standing with ours. So kung si Pedro ay nagpagaling ng lumpo, si Apostol Pablo ay nagpagaling. Mga kapatid, we have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Kaya kapatid, right now, yung pananampalataya na meron ka ay kasing halaga, kasing bigat ng kung ano ang merong pananampalataya sila Apostol Pablo dati. Amen. Good news? Good news, mga kapatid. Good news. Kasi meron tayong parehas na pananampalataya pala katulad nila eh. Diba kaya nga ang sabi ni Jesus, mga kapatid, kung may pananampalataya ka katulad ng mustard seed. Alam niyo yung mustard seed? Mas maliit pa to sa munggo eh. Parang halos, siguro yung paminta, hatiin mo pa ng yung bilog na paminta, yung buo, parang hatiin mo pa sa dalawa yun. Yun yung buto ng mustasa. Pero yung buto ng mustasa, pag tinanim mo, sobrang laki. Malaking puno. Mas malaki pa sa Nara ito. So, imagine that, mga kapatid. So, hindi pala basihan dito yung sukat ng pananampalataya dahil pare-parehas lang pala tayo na merong ganong klaseng pananampalataya at sukat na ganong pananampalataya. Ngayon, ano ang problema? Bakit tayo ay talunan pa rin? Bakit tayo ay nakakaramdam pa rin ng takot? Bakit tayo ay, alam niyo, hindi pa rin natin magaya yung pananampalataya na meron sila Apostol Pablo dati? Mga kapatid, ang sagot lang po ay hindi natin ine-express. Ayaw natin express eh. Bakit? Kasi minsan natatakot ka, parang nakakahiya naman na parang ipapanalangin ko yung may sakit. Di ba kaya hindi ko bilhin eh? Di ba nabasa natin kanina kung may alinlangan ka, di ba hindi yun mangyayari eh? Pero kapatid, kung meron kang pananampalataya na alam mong ito ay mangyayari, sabihin mo. Di ba huwag ka mahiya sa Kanya? Dahil alam mo na ito ay mangyayari dahil pinangahawakan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ay teka, meron akong same equal faith na meron si Pedro. Teka, meron akong same equal faith na meron si Apostol Pablo. At ang pinakamaganda, meron kang faith ni Jesus. Ano yung faith ni Jesus? The faith of Jesus. Ibig sabihin, kung si Jesus ay nagpagaling, the same faith that you have right now is that powerful. Kasi ganun din yung pananampalataya na mayroon ka. I-express mo. I-express mo kapatid kasi nandun yan sa iyo. Ibinigay yan sa iyo. Kasi nandyan yan sa iyong born again Spirit. Nabanggit ni Pastor nung isang meeting natin na tayo ay may 3 parte. Okay? Una, yung ating physical na katawan. Diba? Nandyan yung 5 senses natin. Nandyan yung pagdinig, nandyan yung pakiramdam, tapos yung soul. Yung soul, nandun yung ating mind, yung pag-iisip, yung ating emotion, yung ating will, nandyan yan sa soul. Pero meron tayong spiritu. At doon sa spiritu natin, nandun pala itinago yung ating faith. At yun yung kailangan natin i-operate. Yun yung kailangan natin i-express. Kung ano yung spiritu na meron tayo right now. Nakukuha po? Nakukuha, tingnan natin sa 2 Corinthians 4:30. Sabi dito, since we have the same
spirit of faith according to what has been written. I believe, and so I spoke. We also believe, and so we also speak. Kaya natin sinasabi. Kaya kung may problema ka, utusan mo yung problema mo, umalis ka right now in Jesus' name. Kasi bakit? Meron kang born again spirit na yung faith ay nandoon sa born again spirit mo. Amen. Amen. Kaya ano pa ba ang iyong ikakatakot? Because you have the faith of Jesus. Na kung paano nanampalataya si Jesus, yun din yung pananampalataya pala na meron yung aking born again spirit. Wow, di ba? So imagine niyo yun. Same equal amount of faith, same kind of faith, same spirit of faith ang meron pala sa atin. Kaya ano pa ba yung ating ikatatakot? Kaya nga, eto tingnan natin sa Philippians 3:9. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ. Si Christ po nanampalataya. Nanampalataya sa Ama niya na siya ay makaka-accomplish nitong mga bagay na ito. At nung pinanghawakan niya yung pananampalataya na iyon, the righteousness which is of God by faith, ito po ay yung faith na ito ay inilagay sa ating espiritu. Kaya yung espiritu mo, mga kapatid, may faith yan. I-express mo. I-express mo. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng iyong pinagdadaanan right now, i-express mo yung pananampalataya mo. Galatians 2:16, sabi dito, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of, ito ulit, pananampalataya ni Jesus. Hindi mo pananampalataya, kaya wag mong isipin yung pananampalataya mo. Ang isipin mo, merong pananampalataya si Kristo na inilagay sa born again spirit mo. Amen. Kaya hindi ka matatakot. Kaya kahit mas maliit pa sa mustard seed yan, di ba? Kahit mustard seed yan, iyan ay gagana. Bakit? Kasi hindi mo faith yun. Faith iyon ni Jesus na inilagay sa iyong spirit. Kaya huwag ka magtaka, bakit kasi si pastor ang malakas? Di ba? Ba't kaya ako ayaw? No. Di ba? Kasi hindi mo lang ini-express. I-express mo, Lord, kaya mo to. Di ba? Eto, may problema sa akin, kaya mo wala ito. Di ba may nakakaramdam ako, medyo sumasakit yung tuhod ko. Lord, in Jesus' name, kaya mo to. Di ba wala ito? Mawawala ito. Amen. So, tingnan natin. Ephesians 3:12, ang sabi dito. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Faith of Jesus uli. Hindi mo faith. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil minsan inisip ko, hindi ganun kalaki yung pananampalataya ko. Diba? Huwag kang mag-isip ng ganun dahil hindi mo pananampalataya yun. Pananampalataya yun ng Diyos na inilagay sa spirito mo. I-express mo. Ipakita mo. Speak. Believe and speak. Amen. Ganun po nag-ooperate yung ating faith. Kaya nga sabi sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. So sabihin yung fruit, yung Holy Spirit na meron tayo, ito yung bunga eh. Merong bunga ng pagmamahal, merong bunga ng kapayapaan, merong bunga ng gentleness, di ba? Kaya gentle ka na. Si Brother Johnny, hindi na nagagalit kayo niyan. Kahit medyo pasaway si Inan, hindi na nagagalit. Si Inan, yan. Mabait si Inan, talagang no? So hindi na masyadong umiinit ang ulo ni Brother Johnny sa mga tao niya pagka medyo makulit.
Kasi meron na siyang gentleness, di ba? Meron na rin peace, di ba? Si Sister Rose, di ba? Meron ng peace. Di ba? Kahit minsan isipin na, teka, paano ba ako, ano? Pero alam na niya na mariresolve yung mga issue ng buhay. Kasi, di ba, alam niya na merong pananampalataya sa kanya at bunga ito ng spirito na meron sa kanya. Amen, amen. Kaya, hindi na natatakot. Alam niyo po, ito, ibahagi ko lang, meron pong dalawang tao sa Bible na tinawag ni Jesus na great faith. Meron pong dalawang tao sa Biblia ang sinabihan ni Jesus na may great faith. Yan. So tingnan po natin. Ito po yung una, no? Bababasa po natin to sa Mateo chapter 8 verse 6. So sabi dito, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. So yung tao daw na ito po ay isang centurion, no? Hindi yung sinusuot ni ML pagka nahuhubo yung kanyang pantalon. Centurion, okay? Centurion ang sinasabi ko. Yung centurion, ito po ay Romanong sundalo, okay? So hindi po centurion, okay? Centurion. Yung isang centurion po ay meron daw siyang alipin. Tapos may sakit daw yung alipin niya. Yun ang storya, no? Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya, sabi ni Jesus, at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, itong centurion, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ang ninyo at gagaling na ang aking katulong. Diba? So, grabe yung pananampalataya nitong mamang ito, itong centurion. Sabihin lang daw ni Jesus, kahit hindi napuntahan ni Jesus sa bahay. Kasi sabi ni Jesus, pupuntahan ko sa bahay. Pagagalingin natin. Pero sabi ng centurion, hindi na kailangan, sabihin mo lang. Diba? Kasi naiintindihan niya yung command eh. Kasi centurion siya eh, sabihin leader siya. So pag yung leader or yung manager or yung CEO nagsalita, diba? Susunod yung mga tao eh. Diba? So, naiintindihan niya yon. Kaya nga dito sa verse 9, sabi niya, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawan. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon. Siya'y pumupunta. So, naiintindihan niya kung anong authority ang meron ng centurion. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya ang mga iyon. Diba? Naintindihan niya ngayon. Kaya anong sabi dun sa verse 10? Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa po ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Kasi hindi naman Israelita tong si Centurion. Siya po ay Gentiles. Ang ibig sabihin po ng Gentiles ay Kapampangan. Bulakenyo. No? Pagka ikaw ay hindi Israelita, ikaw ay Gentiles. So sa Bible, may dalawang klase ng tao na tinutukoy ang Bible. Pero naging tatlo na to. Unahin natin yung una. Una, Israel. Pag Israel ka, ibig sabihin ikaw yung chosen people. Galing ka sa lipi ni Abraham. Pag hindi ka galing sa lipi ni Abraham, ikaw ay Gentiles. Hentil. Ibig sabihin ng hentil, hindi ka Israelita. Ganun lang siya kasimple. Pag hindi ka Israelita, at ikaw ay Kapampangan, ikaw ay Bulakenyo, ikaw ay Ilocano, hindi ka Israelita. Nakuha po. So, ibig sabihin ikaw ay Gentiles. So, itong mamang ito, itong centurion na ito, siya po ay Gentiles. So, ibig sabihin ay hindi po siya Israelita. So, nabangha si Jesus at wala pang nakitang ganong kalaking pananampalataya. Great faith
So siya yung una, no? Siya yung unang mama, no? Siya yung unang sinabihan ni Jesus na great faith. Sino yung pangalawa? Tingnan natin yung pangalawa. Kasi sabi ko, dalawang tao yung sinabihan ng pananampalataya. Pero may magandang katotohanan po sa kanila mamaya. Tingnan po natin. Pero sa Matthew 15, ang sabi dito, isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Diba? So, huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi po sinasapian yan. Tinutukoy ko po ay yung babaeng, ito, yung anak nung Kananeya. Yung anak daw niya ay sinasapian ng demonyo. No? Hindi yung katabi mo. Okay? Malinaw yan. So, next. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Hindi siya pinansin ni Jesus dito Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay. Napakaingay daw ng babaeng Kananeya na ito. At sumunod sa atin. So pinaalis. Sumagot si Jesus. Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Kasi yun yung ministry ni Jesus. Para ibalik yung Israel sa Diyos. No? Pero dahil nakita nung iba, yung mga Gentiles, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya nagpapagaling, nagkaroon syempre ng kagustuhan na yung kahit yung mga Gentiles, sila po ay lumapit sa Panginoon. Kasi alam niyo, syempre may sakit yung anak mo. Diba? Kasi kahit naman gagawin mo, dahil nagkasakit yung anak mo Diba? Kasi no choice ka na. So, doon ka na kay Jesus lumalapit kasi nabalitaan mo, narinig mo, na ay, si Jesus pala nakakagaling. Kaya doon ka na lumapit. So, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. So, bakit parang ang harsh ni Jesus, no? Bakit parang ang harsh? Okay, ito po ay hindi harsh na statement, no? Ito po ay bagsag ng mga Israelita sa Hentil. Okay, parang si lolo ko nung nabubuhay yan, si Lolo Daddy. Naku, grabe, lahat ng pumupunta rito may bansag yun. May bansag yun, oo. Kaya yung iba sa inyo na dati nang pumunta rito na naabutan si Lolo Daddy ko, huwag nyo nang alamin kung ano yung bansag ni Daddy sa inyo. Pero for sure meron, kasi mahilig pang bansag yun. So ito ang bansag ng mga Israelita sa mga Gentiles, aso. So kumbaga sila ay mga aso. Kaya nung sinabi ni Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibinigay sa mga aso. Sino yung mga bata? Yung mga bata dito, sila yung Israel. So, ibig sabihin, may mumo daw, tapos nalaglag daw yung mumo, kaya dito, ayan ang sabi, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. So hindi po naging harsh ang ating Panginoon po dito. Ang sinasabi lang po niya, hindi ako naparito para sa mga Gentiles. Naparito ako para sa bansang Israel. Okay? So ngayon, yung Gentiles, dahil como meron silang bansag na aso, okay, sila ay aso, that's why aso yung ginamit dito ng ating Panginoong Jesucristo. So next, okay tayo Yung mumo daw pagka nalaglag kumukuha rin daw yung mga aso. Okay, kaya next verse, ito ang sabi. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Great faith, mga kapatid. So imagine ninyo, in-express nung babae yung kanyang pananampalataya kay
Jesus, di ba? Pero alam nyo, mapapansin nyo ano kaya ang kanilang common denominator dito? Bakit kaya sinabihan ni Jesus Christ na mayroon silang great faith or malaking pananampalataya? Sasabihin natin siguro yung centurion, dahil syempre sanay siya sa command eh. So ibig sabihin, baka dahil sa sanay siya sa command, ay na-express niya yung kanyang pananampalataya. It could be. It could be. How about yung babae? Yung babae siguro dahil syempre wala na siyang magawa at no choice na siya. Punta na siya kay Jesus. It could be. Possible din na reason. Pero alam niyo kung ano yung common denominator sa kanilang dalawa? Parehas silang Gentiles. Oo nga, hindi naman sila talaga Hudyo eh. Hindi naman talaga sila Israelita eh. Ano ngayon? Alam niyo mga kapatid, sa lumang tipan, kapag ka ang Israelita ay sumunod sa Diyos, sila po ay may kagalingan. Sila po ay may pagpapala. Sila po ay nakabatay sa 10 utos. Hindi lang doon, 613 laws. Kapag ka iyon ay sinusunod nila, ibig sabihin may pagpapala sa kanila. So pinagpapala yung mga Israelita. Pero paano pagka hindi nila nasunod? Curse ang meron sila. Isinusumpa sila ng Panginoon, nagkakasakit sila, lahat ng, alam niyo yun, lahat ng kamalasan na sinasabi natin sa buhay, ito ay nangyayari sa kanila. Bakit? Kasi sumuway sila doon sa kautusan. So yun po yung covenant na meron ang Panginoon sa mga Israelita. Ngayon, tingnan natin, itong mga Gentiles na ito, anong kasunduan ang meron sa kanila between God at saka sa mga Gentiles, sa mga Ilocano, sa mga Bulakenyo? Wala, mga kapatid. So, ibig sabihin pala, kapag ka ako ay hindi under sa kautusan, ako pala ay hentil. Tama. Tama, hentil. Pero, kapag ka ako pala ay hindi under sa kautusan at hindi ako Hudyo at nakatingin lang ako kay Jesus, doon sa kaya niyang gawin, doon sa kung sino siya, mga kapatid, meron palang kagalingan. Amen. Meron palang kasiguraduhan ang aking eternal na buhay. Meron palang kasiguraduhan yung aking pagpapala. Dahil ako pala ay nakay Kristo. Amen. Kaya yun yung topic natin ngayong the whole year eh. Dinidiscuss natin mga kapatid kung ano tayo kay Kristo. In Christ. So grabe, ang ganda pala, no? Ganda pala. Kasi ibig sabihin, hindi ako nakailalim ngayon sa kautusan dahil yung kautusan ay may curse. So ibig sabihin pala, ako ay nakailalim kay Kristo. At dahil ako ay na kay Kristo, ako pala ay mayroong kagalingan. Ako pala ay mayroong pagpapala. Grabe, kaya tingnan natin po ito. Romans 6:40. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen! Amen! Diba? So parang imagine ninyo mga kapatid, hindi na tayo under ng kautusan at never tayo naging under ng kautusan dahil ang kautusan ay para sa mga Hudyo. Amen. So, ibig sabihin pala, pwede na akong rumekta ngayon sa Panginoon. Hindi ko na kailangan pala ng padrino. Diba? So, pwede pala ako ngayon na lumapit sa Kanya, Lord,
In Jesus' name, etong sakit ko na ito, pinagaling na. Amen. Kasi nandito ka sa kagandahang loob. Nasa ilalim ka ng kagandahang loob ng Diyos. Kasi, alam niyo mga kapatid, yung kautusan o yung law, yung old covenant, kaya nga siya old matanda na. So, pag matanda na, nagre-retire na. Okay? Si Brother Johnny na lang talaga yung hindi pa nagre-retire. Hindi pa matanda si Brother Johnny. Oo, nagsisimula pa lang ng karir yan Diba, imagine niyo, hindi, sa totoo lang, minsan napapag-usapan namin si Enrile Diba, imagine si Enrile ngayon. Ano pa, diba, nasa legal counsel pa ni Bongbong Marcos right now. Pero imagine natin, 101 na ba? 101 na si Enrile Oh, 101. Pero, mapansin nyo, ano yung kanyang, ano yung kanyang tagline? Gusto ko, happy ka. Diba? So, ganun ba yung tagline natin? O lagi tayo nakasimangot pagising sa umaga? Diba? Kaya si Enrile siguro, tansya ko, si Enrile, ito, nung habang sinasabihan ng Diyos si Eva at si Adan, nakikinig si Enrile nun. Narinig siguro ni Enrile nun, nung panahon na nandun siya sa Garden of Eden. Medyo bata-bata pa siya nun. Narinig niya siguro na, dapat happy. Kaya siguro, yung naging tagline niya sa ating ngayon, gusto ko happy ka. Pero mga kapatid, obsolete na yung ating, ating old covenant. Sige, tingnan natin sa Hebreo 8:13. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan. Ayan may bagong tipan, may lumang tipan. Alam po natin dapat yan. Pinawalang bisa na niya ang una. Ano yung una? Yung unang tipan, yung lumang tipan. At anumang nawawala ng visa at naluluma ay malapit nang mawala. Pa-retire na to. Diba? Expired na. So, napakaganda ng New Covenant. Tingnan natin dito 8:6. Sa Hebrews 8:6. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Referring dun sa Old Testament people. Dahil siya tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako, mga kapatid. Diba? So imagine nyo, wala na tayo sa Old Covenant. Tayo ngayon ay nasa New Covenant. At ang New Covenant, mga kapatid, ay nakabase sa mainam na pangako. Grabe, di ba? Wow, sobrang ganda talaga nitong New Covenant Kaya kami talagang nanggigigil pag nag-share. Kasi sobrang ganda. Hindi ito nabibigyan ng ng hustisya sa pulpito. Nalulungkot ako right now. Kasi ang nabibigyan pa rin ng hustisya ngayon sa pulpito, kailangan sumunod ka. Pag hindi ka sumunod, hindi ka papapalain. Ganun pa rin Diba? Anong pinagkaiba nun dito? Pinagpala ka na kaya ka sumusunod, kapatid. Diba? Nagbibigay ka, gusto mo mag-share sa ibang tao kasi pinagpala ka ng Panginoon. Diba dito, kita mo may magdadala ng pagkain kasi alam nila pinagpala sila ng Panginoon. Diba? The more na alam mo pinagpala ka ng Panginoon, gusto mong magbigay, gusto mong gawin ito sa kapwa mo, gusto mong maging mabuting tao pa. Kasi ito yung iyong bagong nature dahil nasa ilalim ka ng mas mainam na pangako. Tsaka, alam nyo kapatid, pag sinabing obsolete, di ba? Wala na to Parang natandaan nyo yung Nokia 5110. Oo yung 5110, di ba may antena? Oo, dati ka pinanguhold pa yun May tutusok ng gano'n, di ba? Tapos sa jeep, di ba, pagka naka 5110 ka na ngayon, di ba, hindi ka napapansinin di ba? Pero halimbawa, bibigyan ka ngayon ng cellphone, okay? So, ano na bang iPhone ngayon? 16 na ba? 16? O yun. iPhone 16. Fully paid. Tapos, forever, pwede mong gamitin yung unlimited internet yan, unlimited data. Sobrang bilis ng data nyo. Talagang, pag-click mo, wala nang ganun. Basta, na kagad, yung YouTube. Hindi na yung parang nagaganon-ganon, di ba? Tagal.
Or bibigyan ka ng 5110, huhulugan mo pa. Diba? Kailangan mo pang hulugan, kailangan mo pang loadan. Diba? I mean, anong pipiliin nyo? Diba yung 5110 ba o yung iPhone 15? Diba? 16 na merong libre. Bibigay na lang sa'yo, tatanggapin mo na lang. Mga kapatid, ganun ang New Covenant. Yung Old Covenant represent yung iPhone, yung 5110 yun na Nokia nung dati. Pero yung iPhone 16, ito yung New Covenant. Libre. Binibigay sa inyo unlimited. Ano ang pipiliin mo? No-brainer yan, kapatid. Diba? Pag pinili mo pa ba yung 51, eto gusto ko to eh. Hindi ko na lang alam eh. Baka iampas ko na sa ulo mo yun pag ganun eh. Di ba? So parang alam niyo yun, napakaganda po ng New Covenant. At kaya, ito po yung mensahe na gusto namin iparating talaga sa inyo na tayo ay dahil kay Kristo, tayo ay napunta sa New Covenant. At ang New Covenant ay napakaganda. Wala pong bad news dito. Di ba? So parang wag po nating haluan ng bad news ito dahil puro po ito. Puro napakaganda. Yung biyaya ng Diyos, lahat yan ipinagkaloob na sa inyo. Mga kapatid, as we close, as we close. Yan yung pinakamaganda. Paano natin ito mapapalago? Diba? May sinasabi ang Bible eh. Tingnan natin sa Romans 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya, nandito kayo right now, nakikinig kayo. Yung pananampalataya nyo lumalakas. Yung pananampalataya nyo gusto nyo i-express kasi alam nyo kung sino at kanino kayo nananampalataya at kung ano ang pananampalatayang meron kayo. Yung pananampalatayang meron kayo right now ay pananampalataya ng Diyos mismo. Kung paano niya sinabi nung unang panahon na madilim, hindi niya sinabi, dilim hindi ganoon mga kapatid. Sinabi niya, let there be light. Kapatid, sinabi ng Panginoon yon. Kaya nagkaroon ng liwanag. Hindi niya sinabi kung sobrang dilim nito. Bakit ganon? Di ba? Hindi. Hindi siya natakot sa dilim. Bagkus sinabi niya, let there be light. Nangyari, nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng liwanag. And that is the faith na meron sa iyo right now dito sa born again spirit mo. I-express mo. Pag may nakikita kang mali, somewhere, mali sa iyong paligid, ideklara mo, ito ay tatama in Jesus' name. Diba? So yung may mga imposible, ay imposible ito nga. Pero sa Diyos, walang imposible. Diba? Kaya ano kailangan nating gawin? Makinig tayo ng makinig. Diba? Yun po yung pamamaraan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Kasi merong mensahe ang Panginoon sa atin. Patuloy tayong makinig. Di ba? Kasi the more na nakikinig tayo, anong sabi dito? Nagkakaroon tayo ng pananampalataya at ang bunga nito ay pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi pangangaral ito sa buhay ko, kundi pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya ang tinataas natin dito sa ministeryo ito ay si Jesus. Kasi alam natin na kay Jesus mayroong kapangyarihan. Diba? Merong kapangyarihan. Kaya tingnan po natin ito. John 1:16. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Alam niyo ba sa English, ito ay grace upon grace upon grace upon favor upon favor upon favor. Grabe! Diba? Ano ba bang hahanapin natin sa New Covenant na tinapos ng ating Panginoong Jesucristo? Kumpleto na. Diba? Kumpleto na. Kaya piliin natin yung iPhone 16. Mas maganda. Diba? So pero anong life application? Tingnan natin.
Life application. Sabihin ang nais mong mangyari. Diba? Kung merong, huwag kang panghinaan ng loob, hindi pa nangyayari, pastor eh. Lagi ko naman ito sinasabi, nagagaling ako eh. Pero sabihin mo na, magpatuloy ka sa pagsasabi dahil walang imposible sa Diyos. Pangalawa, express mo ang pananampalataya mo. Big time. Express mo. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya sa iba. Huwag kang mahiya sa sasabihin ng iba. Diba? Pananampalataya mo yun eh. Bakit mo ikakahiya? Diba? Pag alam mong may sakit, ipag-pray mo. Alam mo, kay Jesus may kagalingan. So, yan yung problema sa likod, yung masakit na yan, in Jesus' name, mawawala yan. Diba? Kasi, kailangan mong sabihin eh. Diba? Kasi sabi kanina sa verse natin, believe and therefore speak. Kaya mga kapatid, ano po ang ating big idea? Mga kapatid, pinagkalooban tayo nito. Ang ating big idea. May pananampalataya ako ni Kristo. Mga kapatid, kung ano yung pananampalataya na meron si Kristo. Kung paano yung may sakit gumaling. Ito yung same faith na meron ka right now. Ito yun. Kaya, as we close, mga kapatid, ang pinaka-importante ay do we believe yung mensahe na ito? Do we believe? Naniniwala ba tayo? Kasi that is very important eh. Kasi maraming mensahe, maraming pwede kang marinig na mensahe, pero ang kailangan nating tanggapin ngayon ay, totoo ba talaga to? O gawa-gawa lang ng Bible? Diba? Pero yung Bible, mga kapatid, subok na ito eh. Nag-exist na to, 2,000 taon na nakakalipas. At ito ay nag-stand sa criticism ng tao, lahat to. Pero hindi nagbago ang Panginoon. Diba? So parang saan ka maniniwala? Doon sa mga tao na nabuhay lang 60 years ago? Or alam niyo, na nabuhay lang 30 years? 30 years old, sasabihin sa'yo, hindi totoo yung Bible. Diba? Pero mga kapatid, malinaw. Ang tanong lang sa atin ngayon ay, tayo ba ay naniniwala? Diba? Eh, pastor, masyado na akong matanda para dyan. Diba? Huwag mo sabihin yun. Kasi walang edad sa Bible. Diba? Si Moses, diba? Imagine nyo kung ilang taon yan tinawag. Diba? So parang 80 years old. So imagine, kung ikaw ay 70 years old, anong pwede bang gawin sa iyo ng Panginoon at the age of 80? Diba? Marami. Kaya kapatid, ang tanong lang dito ay, kung tinatanggap ba natin yung mensahe. At ang pinaka-importante dito, kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, now is the time. Kasi yung faith na ito, mangyayari lang sa buhay mo kung tatanggapin mo si Jesus. No? Kaya kung tayo ngayon ay hindi pa sigurado na mayroon tayong talagang relasyon kay Jesus Christ, now is the time to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Mga kapatid, siya bahala sa pananampalataya mo. Diba, ang tanong lang ay pinaniniwalaan mo ba? Kasi kanina ang sabi, yung pananampalataya pala ay nilalagay sa ating spirito. So kung if you believe that, mga kapatid, sabayan niyo ako dito sa panalangin ito. Angkinin niyo itong panalangin ito. At mga kapatid, hindi ka magsisisi. Kasi si Jesus ay totoo. At kung gaano katotoo yung binasa natin ngayon, siya ay patuloy na magiging totoo. Kaya sabi nga sa Bible, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. So kaya, kung tinatanggap mo si Kristo, talagang kumbinsido ka, sa sarili mo na, ay, tatanggapin ko to. Gusto ko yung pananampalataya na yun. Now is the time. Sabayan mo ako sa panalangin, kapatid. Ito ay hindi ritual, ito ay panalangin.
no, ng pagtanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas natin. No? Sige, habang tayo ay nakayuko, nakapikit, no? Sundan niyo ako sa panalangin ito. Gawin natin personal itong panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, alam ko po na sa ganang aking hindi ko po talaga kaya. Ako po ay nag-fall short. Ako po ay hindi umabot sa iyong pamantayan. Pero Panginoon, salamat sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan. Panginoon, salamat dahil inako mo yung parusa na dapat ay para sa akin. Panginoon, salamat dahil lahat ng kabanalan na meron ka ngayon, ito ay pinagkaloob mo sa akin. Ito nga po, Panginoon, ang aking pinaniniwalaan ngayon at tinatanggap. Panginoon, itong oras na ito, dinedeklara ko sa buhay ko na ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Dahil ngayon din, tinawag mo akong anak, anak ng Diyos. Salamat sa pagtanggap mo. In Jesus' name, Amen. Awitin lang natin itong kanta na ito. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Palakasan ko'y nagagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Mari po tayo tumayo. Kahit anumang panahon, mabigat man ang sitwasyon. O Diyos, ikaw lamang ang aming saksigan, Panginoon Jesus. O ikaw lamang ang sandigan. Kalakasan ko ay nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala. Mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Diyos eh. Alam niyo, sobrang pagmamahal niya. Talagang binigay niya yung kanyang buktong na anak para sa iyo. Di ba? So, kahit yun ay ginawa niya, di ba? Ano pa ba yung hindi niya kayang ibigay sa iyo? Kung yung buktong na anak niya, binigay niya para sa iyo. Alam niyo, gusto ko lang iwan sa inyo itong verse na ito sa Numbers chapter 14, verse 28. Ang sabi dito. Marami sa atin na nag-iisip kung paano ko i-express. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Di ba? I-express lang natin.
Kasi kilala natin kung sino yung Diyos natin eh, di ba? Lalo na kung alam mo na meron kang relasyon sa Kanya. Tingnan natin to. Sa Numbers or Bilang 14:28, sabi dito, sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko. Habang buhay, ako si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Kapatid, anong gusto mong mangyari sa buhay mo right now? Sabihin mo. Sabihin natin, huwag tayo mahiya. Di ba? So parang ito yung sabi eh. Di ba? Sabi diyan, sabihin mo yung gusto mo mangyari. At ito ay mangyayari. Dahil walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Kanya na humati ng dagat. Walang imposible sa Kanya kung nagpakain ng madami. Di ba? Kasi walang imposible sa Kanya eh. Di ba? So kung iniisip mo ngayon, ay Lord, parang imposible ito. Kapatid, di ba? Huwag mo isipin yun. Di ba? Ang isipin mo right now, God will make a way for you. Amen. Amen. Kaya, palakpakan natin ang Diyos. Ay po, ay manalangin pa lang. Maraming salamat nga po sa hapong ito. Salamat sa mensahe mo. Tunay nga na ang iyong biyaya ay hindi namin masukat. Tama. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dumanak ang dugo mo upang sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan. Panginoon, nalatay ang iyong katawan upang para kami ay gumaling. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na kami ay iyong pinagpala, iyong pinaburan, at mabubuhay ng mahaba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Grabe, no? Ganda talaga ng mensahe ng Panginoon. Tayo po ay makakaupo. At tinatawagan ko po si Pastor. At